Magsisimula ang ika-11 chapter ng solo leveling sa notice ng quest box at ang napakaliwanag na ilaw kung saan nangyari pagkatapos tanggapin ng ating bida na si Sung Jinwoo ang pagiging player. Dito nga ay bigla na lang itong nagising na gulat sa pangyayari. Bigla nga rin itong napabangon sa pagkakahiga nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso nito na mukhang galing siya sa nakakatakot na bangungot. Pagod nga ito at pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Nagtataka nga ito at napapaisip na lamang na kung isa nga lang bang panaginip ang lahat ng kanyang naranasan. Sa paglingon niya sa bintana ay napatanong ito sa kanyang sarili kung nasa isang ospital ba siya. Dito nga ay may pumasok sa pintuan na dalawang lalaki na nakaitim. At tinanong siya ng mga ito kung naibalik na ba nito ang kanyang mga kamalayan. Napatanong nga itong si Jinwoo kung sino ba nga ba sila. Habang may inaabot na card ay humingi ito ng paumanhin sa kanya pagkakaglat. Sila pala ay nabibilang sa pangkat ng mga tagapagmasid ng Hunter Associations. At napatanong itong si Jinwoo kung anong kailangan ng pangkat ng tagapagmasid ng Hunter Associations sa kanya. Dito niya nga ay gulat siyang malaman na 3 araw na pala siyang tulog dito sa ospital. Nagtanong ito sa kalagayan ni Mr. Song at Juhee. Kung ligtas ba ang mga ito? Sumagot naman ito na ayos lang naman ang dalawa, subalit. Si Mr. Song ay nawalan ng isang kamay, kaya ito ay mahihirapan ng makipaglaban bilang isang hunter, at baka ito ay magretiro na. At si Juhee nga daw ay mukhang malubha ang traumang natamo nito, kaya ito ay kasalukuyang tumatanggap ng therapy. Hindi nga sila sigurado kung magpapatuloy pa ang mga itong magtrabaho bilang mga hunter. Babanggitin pa nga sana nito ang sila Mr. Kim, at dalawa pang unang nakalabas subalit pinigilan na nga ito ni Jinwoo dahil hindi naman siya interesadong malaman kung ano ang kalagayan ng mga ito. At wala na siyang pakialam sa mga ito. Dito nga ay kanyang naalala ang ginawang pang-iiwan sa kanila ni Mr. Kim at pakiramdam niya pinagtaksilan sila nito. Sinabi nitong hunter na 6 lamang silang nakaligtas sa Double Donjon. Alam ng mga hunters na delikado at mapanganib ang ganitong klasing trabaho, subalit ang sakuna na kagaya ng nangyari sa kanila ay bibihirang mangyari. Matapos nilang matanggap ang mga ulat sa mga nakaligtas, ay ipinadala agad nila ang White Tigers Guild at ang kanilang mga tagapagmatsyag na mga ahente. Subalit nang sila ay dumating doon, ang lahat ay wala na dito. Ikaw lamang ang tanging nakita at naabutan doon na nakahigang walang kamalay-malay sa loob ng dungyon. At ang statwang Diyos kahit na ang mga batong statwa ay hindi nila makita kahit saan. Tugon naman ni Jinwoo na imposible daw iyong mangyari. Kahit nga daw itong mga hunters na pumunta doon ay hindi rin makapaniwala. Maaari nilang isaalang-alang ang iba pang mga posibilidad kung natuklasan nilang kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba sa mga salaysay ng mga nabuhay. O kung hindi nila natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng mga namatay na hunters sa pinangyarihan nito. At ang kanila nga daw hula ay, siguro. Nagkaroon ng pangalawang pagkagising itong si Sung Jinwoo. Dito nga ay nagulat itong ating bida kung talaga nga bang nagkaroon siya ng ganitong pagkakataon ang ikalawang pagkagising niya bilang isang hunter. Ang mga kakayahan ng kapangyarihan ng isang hunter ay matutukoy sa unang pagkakagising ng mga ito. Subalit, merong mga pambihirang pangyayari na magigising ulit sa ikalawang beses ang isang hunter. At meron ding mga hunters na higit pang nalalampasan ang kanilang mga kakayahan. May mga si-ranks na naging A-rank at may mga B-rank hunters na umabante pa nga na naging S-rank. Naglabas ng isang mana meter ang hunter na kausap ni Jinwoo. At sinabihan siyang ang kailangan niya lang gawin ay ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng essence stone dito. Sa isip ng hunter na ito ay kung totoo ang sinabi ng lahat ng nakatas na buhay sa dungyon ay totoo, na merong magic beast na high level na sapat ng sumagawa ng isang biglaang pagpatay ay, nangangahulugan lamang ito na hindi ito kayang pabagsakin lamang ng isang karaniwang hunter lamang. Kinakailangan nga daw nilang mag-recruit ng hindi nga lang daw basta rank hunters, kung hindi kailangan nila ng mga rank hunters upang puksain ang mga ito. Napakahirap nga daw paniwalaan na ang mga ganong klasing mga magic beasts ay bigla na lamang maglalaho ng wala man lang iniwan na kahit anong bakas. Ito nga daw si Sung Jinwoo ang pinakahuling nakaligtas sa dungyon na yon. At kaya natural lamang na magsuspecha silang nagkaroon ito ng pangalawang pagkakagising. Subalit nagulat silang nagtataka sa lumabas na resulta. 10 nga lang lumabas na puntos dito. At inisip nitong nagsasagawa ng test na mukhang ang mga basura ay laging mananatiling basura. Sa isip nga nito ay ang pinakamahinang rank hunters ay may score nga daw na 70. Napatanong si Jinwoo kung ano ang resulta. Sinabi na lamang nitong hunter na mukha nga raw masyado na silang nakakaabala dito kay Jinwoo. Dito ay napaisip na lamang si Jinwoo na pinasabik lamang siya ng mga ito para sa wala. At medyo natataka nga ito. Kung hindi ba nakakabahala itong nasa harap niya sa mga bisita niyang mga hunters. Naisip na lamang niya na baka hindi nila ito nakikita. Napansin niya nga ang kanyang paa na naputol sa dungyon ay bumalik na sa normal na parang walang nangyari. At napahawak nga rin ito sa dibdib sapagkat dito nga ay nasaksak siya bago siya bawian ng buhay at ito nga ay kanyang ipinagtataka sapagkat wala nga itong sugat. Dito nga ay natatanong niya na lang ang sarili kung panaginip nga lang ba ang lahat o totoo nga bang nangyari ang mga yon. Dapat nga daw ay sinabi niya na merong siyang nakikita sa kanyang harapan. At napatanong pa ito kung touchscreen ba ito. Biglang ang dumating ang kanyang kapatid na nag-aalala dahil kakagising lang nito, may ginagawa na ito. Tinanong nito kung nabagok ba nito ang kanyang ulo kay ito nagkakaganito. Nag-aalala nitong sinabi kay Jinwoo na dapat itong mag-iingat dahil sobra itong nag-aalala sa kanyang kuya.
Humingi na nga lang ng tawad itong si Jinwoo. Nagtataka din itong nagtanong kung bakit Ledge na lang itong nasasaktan Ledge. At ang mga kasama nito ay maayos lang naman laging nakakauwi. Dito nga ay napaisip itong si Jinwoo na muntikan na siyang mamatay at muntikan niya na itong iwanan. Mukha nga raw na naginip pa itong si Jinwoo. Sinabi ng kapatid niya na kapag ito ay napahamak pa ulit ay titigil na ito sa kanyang pag-aaral at maghahanap ng trabaho para tumigil na itong si Jinwoo sa pagiging hunter nito. Tinanong nito ang kanyang kapatid kung nakikita ba nito ang nasa harapan nito. At nagtataka naman itong dalaga kung anong tinutukoy nitong kuya niya. Nagtanong na lamang ito na kung meron itong mga hindi pa nababasang laro sa game ay anong dapat nitong gawing para makita nito ang mga mensahe. Napatanong na lamang itong si Jin-ah kung hindi ba talaga nabagok ang ulo nitong kuya niyang si Jinwoo. Sinabi ni Jin-ah na kailangan muna nitong buksan ang message box. At mukhang hindi nga alam ni Jinwoo itong message box. Nang sinubukan niya ito ay nakita niya ang dalawang mensaheng hindi niya pa nababasa. Nagtatakang nagtatanong itong si Jin-ah sa kanyang kuya kung anong problema. Nagpaalam na nga itong si Jin-ah. Umalis na nga ito kasama ang kaklasing naghihintay sa kanya sa labas ng kwarto ng kanyang kuya. Ang notice ay nagpapahiwatig na ang system ay tutulungan itong si Jinwoo na umunlad. At ang hindi pagtugon sa utos ng system ay magkakaroon ito ng karampatang parusa. Meron din itong natanggap na gantimpala. Hindi nga alam ni Jinwoo kung ano ang mga ibig sabihin ng mga ito. Naalala niya nga na una niya itong nakita noong nag-iisa na lamang siyang naiwanan sa altar. Nagtataka ito na merong lumabas na daily quest. Nakasaad nga dito na mag-ensayo para maging magiting sa pakikipaglaban. Binuksan niya nga ito. At nakasaad dito na kailangan niyang mag-push up ng 100 beses, 100 sit-ups, 100 squats, at 100 kilometrong pagtakbo. At kapag hindi niya ito naisagawa ay magkakaroon siya ng karampatang parusa. At dito nga mukhang hindi naniniwala itong si Jinwoo at iniisip na isa lamang itong kalokohan. Nandito nga siya sa ospital at walang lakas upang gawin ang mga bagay na ito. Pag-iisipan niya na lamang ang mga ibig sabihin nito. Pagkatapos niyang makatulog. Dito nga ay binaliwala niya ang daily quest at natulog. Dito nga ay unti-unting naubos ang isinaad na oras upang makumpleto niya ang daily quest. Dito nga ay nabigo siyang gawin sa takdang oras ang daily quest kaya nagkaroon siya ng parusa at nagising na rin siya sa mahimbing niyang tulog. Tuluyan na siyang magising nang makaramdam na parang nagkakaroon nga ng lindol. At parang papalakas ng papalakas itong nararamdaman niya na pagyanig. Ang matigas na bagay na kanyang hinahawakan ay bigla na lang lumambot at naging buhangin. Bigla na lamang nalipat itong bida nating si Jinwoo sa isang desyerto. Dito niya nga napagtanto na nalipat nga siya sa isang desyerto na lugar. Dito ay nagtataka at napatanong na baka isa lamang itong panaginip. At parang may biglang lumitaw sa kanyang likod kaya siya napalingon dito. Dito niya nakita ang isang poison-toothed giant desert centipede. At dito ay nagpakita ulit ng notice ang system. Dito nga ay nakasaad na isa pala itong isang kaparusahan sa hindi niya pagsasagawa ng daily quest. At kailangan niya ngang malagpasan ang 4 na oras na pananatili dito sa desyerto. Makikita ang higanteng centipede na mukhang atakihin na siya nito. Dito ay pinipilit niya pa rin ang sarili na isa lamang itong kalokohan. At dito na nga nagtatapos ang ika-11 chapter ng manuang Solo Leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan niyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.